Hawak ko ang katatanggap lang na sertipiko ang annulment. Ang kulay pulang papel nito ay nakakasilaw sa ilalim ng sikat ng araw. Sa tabi ko, patuloy pa rin sa pagdadaldal si Miguel Gonzales. Sofia Reyes, huwag kang magsisi. Kapag hiniwalayan mo ako, hindi ka na makakahanap ng mas mabuti sa akin. Hindi ko siya pinansin. Yumuko ako at tiningnan ang oras sa aking telepono, 9:59 ng umaga. 10 segundo na lang. Siyam, 8, 7, mahina akong nagsalita. Ang boses ko'y kalmado na parang tubig sa lawa. Kumunot ang no ni Miguel. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko siya sinagot. Mabilis kong iginalaw ang aking daliri sa screen ng telepono at binuksan ang credit card management interface sa banking app. Ang makar na iyon ay supplementary card na pinilit akong buksan ng biyanan kong si Teresita Gonzales sa loob ng 3 taong kasal namin. Ang makar holder ay siya, si Miguel, at ang kanyang kapatid na babae na si Micaela Gonzales na lumaking spoiled. Sa loob ng 3 taon, ginamit nila ang aking makat para bumili ng mga mahaling gamit, makwaldas sa high-end na restaurant, at kahit ang tuition fee ni Micaela para sa pag-aral sa ibang bansa ay mula sa mga card na ito. Nagbulak-bulagan si Miguel dito, sinasabing, isang pamilya tayo, hindi na kailangang magbilangan. Nung nakaraang buwan, natuklasan kong hindi lang siya natatago ng pera sa likod ko, kundi inilipat pa niya ang pera ko sa kanyang unang pag-ibig. Dun ako tuluyang sumuko. Nang hilingin ko ang annulment, hinampas ni Teresita ang mesa at tinawag akong walang utang na loob. Sinabing kumakain at umiinom ako mula sa yaman ng pamilya Gonzales at ngayon ay gusto ko nang lumipat maisa dahil malakas na ang aking pakpa. Binalaan din ako ni Miguel na kung maghihiwalay kami, wala akong makukuha. Marahil ay nakalimutan nila na halos lahat ng gastusin sa bahay na ito ay sinusuportahan ng aking nga beauty salon. Ang sinasabi nilang yaman ng pamilya Gonzales ay pawang pinahirapan ko. Ang oras sa screen ng telepono ay naging 10 na ang umaga. Sa unang segundo ngang pagiging epektibo ng aming annulment, pinindot ko ang freeze button. 5 supplementary card, lahat ay na-freeze. Ang kilos ko ay mabilis at walang pag-alinlangan. Patuloy pa rin sa pagbubulong si Miguel sa tabi ko. Sofia, sabi ni Mama, basta aminin mo ang iyong pagkakamali, hindi itutuloy ang annulment na ito. Mahirap para sa isang babae na maging hiwalay sa asawa. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang tumuno ang kanyang telepono. Si Teresita ang tumatawag. Ang ringtone ay matinis at nakakairita, tulad niya. Sinagot ni Miguel ang tawag, at bago pa siya makapagsalita, narinig ko ang isang galit na sigaw mula sa kabilang linya. Miguel, nasaan yang bruha mong asawa? Anong ginawa niya? Bakit hindi ko magamit ang car ko? Bumibili akong gintong pulsara sa Greenbelt. Hindi ako makapagbayad. Pinagtatawanan ako nga sales lady. Sumadal ako sa isang haligi sa labas ng Hall of Justice. Pinagmamasdan ang dahan-dahang paggalaw ng nga ulap sa kalangitan at isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking nalabi. Kaka-freeze ko lang. Anong ibig mong sabihin? Tumaas ng 8 ulit ang boses ni Teresita. Bakit mo ay freeze ang card ko? Card iyan ng pamilya Gonzales. Tita, sinadya kong bigyang diin ang salitang tita. 10:00 na ang umaga. Hindi na kami mag-asawa ni Miguel. Ang magakat na iyon ay supplementary ng main card ko. May karapatan akong i-freeze ang mga ito. Ikaw, hindi makapagsalita sa galit si Teresita. Ikaw na walang utang na loob, 3 taon ka naming pinakain. Miguel, kontrolin mo ang asawa mo. Narinig ko ang naalalang boses ni Miguel sa kabilang linya. Ma, huwag kang maalala, kakausapin ko si Sofia. Inilayo ko ang telepono at dahan-dahang sinabi, o nga pala, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Nang bumili ang pinakamamahal mong anak na si Micaela ng isang limited edition na bag sa Dubai, na-freeze din ang card niya. Tumawag ang bangko kanina, may utang daw siyang 180,000 pesos at naditayin siya ng customs. Umiyak siya ngayon sa airport. Hula ko lang iyon, pero malamang tama. Nagpasikat sa akin si Micaela kahapon, sinabing masusoping siya sa Dubai at ubusin ang laman ng card ko para turuan ako ng leksyon. Biglang tumahimik ang kabilang linya. Pakaraan ng ilang segundo, halos mabingi ako sa sigaw ni Teresita. Sofia, ikaw na makamandak na babae. Kung may mangyaring masama kay Micaela,
papatayin kita. Papatayin? Malamig kong sinabi, ang boses ko'y parang yelo. Mas mabuting isipin mo muna kung paano ka makakalikom ng pera para tubusin ang anak mo. O nga pala, na-freeze na rin ang card ni Miguel. Sapat kaya ang cash sa wallet niya para makauwi kasakay ng bus. Pagkatapos nito, bago pa siya makapagsalita ang masama, pinatay ko na ang tawag. At saka, blinok ko ang numero ni Teresita at Miguel. Pinano ni Miguel ang lahat ng ginawa ko. Ang kanyang mukha ay nabago mula sa pagkabigla tungo sa galit. Sa huli, sumugo siya para agawin ang telepono ko. Sofia, nababalik ka na ba? Nasa Dubai pa si Mikaela. Ay unfreeze mo ang card. Umiwas ako sa kanyang kamay. Ang tingin ko'y malamig na parang sa isang estranghero. Miguel, hiwalay na tayo. Kapatid mo siya, hindi ko siya kapatid. Walang kinalaman sa akin ang nga problema niya. Paano mo nagagawang maging ganito kalami? Nag-alalang sabi ni Miguel. 180,000 pesos iyon? Saan tayo kukuhang ganong kalaking pera ngayon? Problema niyo na iyan. Inayos ko ang aking damit at tumalikot para umalis. At saka, huwag mong kalimutang kunin lahat ng gamit mo sa tsondo ko. Sa loob ng 3 araw, magpapalit na ako ng kandado. Sumigaw si Miguel sa likod ko. Sofia, magsisisi ka. Hindi ako huminto. Isang bagay lang ang nasa isip ko. Magsisi, ang pinakamalaking pinagsisisihan ko ay ang pagiging bulak ko noon na pinakasalan ang isang taong tulad mo at pumasok sa isang pamilyang tulad ng sa inyo. Pagdating sa paradahan, sumakay ako sa aking kotse at nakahingangang maluwag. Tumagos ang sikat ng araw sa bintana, tumama sa sertipiko ng annulment. Biglang naging kaaya-aya ang kulay pula nito. Tumuno muli ang telepono ko. Ang manager ng isa sa beauty salon ko ang tumatawag. Ate Sofia, ang bagong bukas nating branch, record-breaking ang sales natin ngayon, masayang sabi niya. Nalaman ko na, ngumiti ako. Magbibigay ako ng bonus sa lahat mamayang gabi. Pagkatapos ng tawag, pinaandar ko ang kotse. Sa rear view mirror, nakatayo pa rin si Miguel sa labas ng Hall of Justice, parang tangang nakatingin sa kotse ko. Tinapakan ko ang gas at mabilis na umalis. Paalam, Pamilya Gonzales. Mula ngayon, ako na ang magpapasya sa sarili kong buhay. Nang makarating ang kotse ko sa pangunahing kalsada, hindi ko na makita ang anino ni Miguel sa rearview mirror. Ang telepono sa upuan ng pasahero ay patuloy na nag-vibrate. Hindi ko na kailangang tingnan para malaman na ang Pamilya Gonzales ang sunod-sunod na tumatawa. Matapos kong i-blow ang numero ni Teresita, ginamit niya ang telepono ni Miguel para tumawag. Ang ringtone ay parang namamadaling maningil ng utang. Inilagay ko sa silent mode ang telepono. Ikinumpas ko ang aking nga daliri sa manibela. Ang pakiramdam ko ay gaan na gusto kong kumanta. Sa kabilang dako, sa isang mall, si Teresita ay napapaligiran ngang matindera. Hindi pa niya naalis ang gintong pulseras sa kanyang kamay at ang kanyang mukha ay kasing pula ng atay ng baboy. Ang sinabi ni Sofia kanina ay parang kitla sa isang maaliwalas na araw. Matagal siyang natulala bago matauhan. Hinawakan niya ang braso ni Miguel at niyugyok. Narinig mo ba? Naditan si Mikaela ng customs, kailangan ng 180,000. Gumawa ka ng paraan. Nahihilo si Miguel sa pagugyok niya. Inilabas niya ang kanyang telepono para tawagan ang kapatid, ngunit lumabas ang isang paalala na insufficient balance. Kagabi lang ay naglipat siya ng 5,000 sa kanyang unang pag-ibig, si Chloe, para pambili ng regalo. Ilang daan na lang ang natitirang cash sa kanya. Paano ako tatawag? Inis niyang ivinaksi ang kamay ni Teresita. Na-freeze din ang card ko. Malapit na maputulan ng linya ang telepono ko. Nagbubulungan ang mga tindera sa paligid. Ang kanilang mga tingin ay puno ngang pananabik sa panonood ng eksena. Si Teresita, na pinahahalagahan ang kanyang reputasyon higit sa lahat, ay gusto na lang magtago sa ilalim ng lupa. Tinapik niya ang kanyang paa at nagmura, kasalanan mo lahat ito. Kung hindi ka na pumilit na hiwalayan si Sofia, magiging ganito ba siya kalupit? Matagal ko nang sinabi, mukhang maamo ang babaeng iyon, pero mas masama pa siya sa lahat. Ano pang silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Nagalit din si Miguel. Sino ba ang laging nasusulso sa akin na matago ng pera? Sino ang nasabi kay Mikaela na ubusin ang laman ng card ni Sofia? Ngayon na may problema, sa akin lahat ang sisi?
Nagawi silang dalawa sa loob ng mall na nakakuha ng atensyon ng guwardiya. Dahil takot si Teresita na mapalabas, hinila niya si Miguel palabas habang nagbubulungan, siguradong nananakot lang si Sofia. Matalino si Micaela. Paanong mahuli siyang customs? Paglabas nila ang mall, biglang tumuno ang telepono ni Miguel. Isang hindi kilalang internasyonal na numero. Nagliwa na ang kanyang mamata at agad itong sinagot. Micaela, ikaw ba iyan? Mula sa kabilang linya, narinig ang umiyak na sigaw ni Micaela, Kuya, na-detain ako sa Dubai Airport. Hindi gumagana ang card, kulang din ang pera ko. Sabi nila, kung hindi ako magbabayad, itatawa na nila sa pulis. Nasaan si Mama? Sabihin mo sa kanya. Magpadala siya ang pera. Inagaw ni Teresita ang telepono. Anak kong mahal, ayos ka lang ba? Na-freeze ng bruhang iyon ang card. Hahanap si Mama ng pera para sa iyo? Maghintay ka lang? Hahanap ng pera? Paano? Umiyak si Micaela sa kabilang linya. Narinig ko sa iba, kung hindi ako magbabayad, ipapadeport ako at makakaroon pa ang criminal record. Kuya, gumawa ka ang paraan. Ayokong makulong. Natakot si Teresita sa salitang makulong. Pagkatapos ibaba ang tawa, nasimula siyang mahalungkat sa kanyang bag. Inilabas niya ang lahat ng cash at binilang. Mahigit 3,000 piso lang. Hinila niya si Miguel papunta sa bangko. Bilisan mo, i-withdraw mo ang savings mo. Namutla si Miguel. Ma, wala na masyadong pera sa kardo ko. Ang sahod mo, hindi ba kakatanggap mo lang nito? Tinitigan siya ni Teresita. Ako, umiwas ng tingin si Miguel. Ilang araw na ang nakalipas, binilhan ko si Chloe ng bag. Chloe, puro na lang yang babaeng yan, sinuntok siya ni Teresita sa galit. Ngayon na malapit nang makulong ang kapatid mo, siya pa rin ang inisip mo. Nauwi sila sa harap ng bangko na nakakuha nga atensyon ng maraming dumadaan. Dahil sa hiya, hinila ni Teresita si Miguel Pawi habang nagrereklamo. Kasalanan lahat ni Sofia, ang malas na babaeng yon. Nadala siya ang maraming pera nung kinasal, pero pagkatapos ang annulment, biglang nabago. Nakamali talaga ang pamilya Gonzales na tanggapin siya. Hindi nagsalita si Miguel, ngunit magulo ang kanyang isip. Hindi niya may kakaila na sa manakaraang taon, ang pamilya nila ay umaasa sa suporta ni Sofia. Nasanay na siya sa kanyang nabigay kaya't inakala niyang karapat-dapat lang iyon. Ngayong na-freeze na ang card, dun lang siya nataranta. Ang swat niyang sweet ay binili ni Sofia, ang telepono niya ay pinalitan ni Sofia, at kahit ang pera na ginamit niya para bilhan ng regalo ang kanyang unang pag-ibig ay galing din sa kinita ng beauty salon ni Sofia. Pauwi nila, hinaluhok ni Teresita ang buong bahay para hanapin ang pasbo. Ngunit natuklasan niyang halos naubos na nila ni Micaela ang ipon ng pamilya. Napaupo siya sa sofa, biglang may naalala at nagliwanag ang kanyang mata. Tama. Ang pangatlong tito mo, hindi ba nakatanggap siyang kampra mula sa pagbentangang lupa? Tawagan mo siya, humiram kang kampra. Agad na tinawagan ni Miguel ang kanyang tito, ngunit pagkatapos lang ng ilang salita, pinatayan na siya. Nang subukan niyang tumawa ulit, nakapatay na ang telepono. Hindi naniwala si Teresita, siya mismo ang tumawag. Isang malamig na boses ang narinig niya. The subscriber you have dialed is currently busy. Hindi siya sumuko at tumawag pa sa ilang kamag-anak. Ngunit ang iba ay hindi sumasagot, habang ang iba naman ay nagsasabing mayroon silang emergency at walang may papahiram na kahit isang sentimo. Mga walang utang na loob. Galit na ibinato ni Teresita ang telepono sa sahig. Kung gaano karami ang naitulong natin sa kanila noon, ngayon na kailangan natin sila. Lahat sila nakukunwaring patay. Tiningnan ni Miguel ang gulo sa sahig at biglang nakaramdam ng panghihina. Pumunta siya sa balkonahe. Tiningnan ang mga walang taong kalye sa ibaba. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magduda kung tama ba ang desisyon na makipaghiwalay. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang pagdududang iyon. Kinagat niya ang kanyang ngipin at naisip, siguradong nananakot lang si Sofia. Kapag humupa na ang galit niya, kailangan ko lang siyang suyuin at siguradong i-unfreeze niya ang card. Tutal, mahal na mahal niya ako noon. Kinuha niya ang kanyang reserbang telepono. Hinanap ang isa pang numero ni Sofia at nakpadala and text, Sofia, alam kong nagkamali ako. Paki-unfreeze mo muna ang card para makawi si Micaela. Mag-usap tayo ng maayos.
Ang mensahe ay matagumpay na naipadala, ngunit parang batong inihagis sa dagat, walang anumang tugon. Sa sala, patuloy sa paiya at pawawala si Teresita. Nainis na kinamo ni Miguel ang kanyang buhok, mayroon siyang kutob na seryoso si Sofia sa pagkakataong ito at sa malayong Dubai. Umiyak pa rin si Micaela sa isang sulok ng airport. Hindi niya alam na ang naghihintay sa kanya ay isang kahinatnan na mas masakit pa kaysa sa pagkakaroon ng criminal record. Nasa kalagitnaan ako ngang pag-iinspeksyon sa bagong branch nang mahinang lumapit ang receptionist. Ate Sofia, naghihintay po sa labas si Mr. Gonzales. Sabi po niya, may emergency. Paalisin mo siya, sabi ko nang hindi inaalis ang tingin sa bagong dating na beauty equipment. Pero, naalangang sabi ang dalaga, sabi po niya, kung hindi niyo siya lalabasin, hindi siya alis. Kumunot ang nuko at ibinaba ang mga dokumento. Ang pagpapaawang ito ni Miguel ay laging epektibo sa akin noon. Ngunit ngayon, wala na itong talap. Pagdating ko sa pinto, nakita ko nga si Miguel na nakatayo sa ibabangang hagdanan. Gusot ang kanyang suit, hindi maayos ang buhok, at may mga pulang guhit sa kanyang mga mata, mukhang pagod na pagod. Nang makita niya ako, nagliwanag ang kanyang mata at agad siyang tumakbo palapit. Sofia, sa wakas, pumayag ka nang makita ako. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay, ngunit umiwas ako. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Busi ako. Nakakrus ang aking nga braso, malamig ko siyang tiningnan, nanigas ang ngiti sa kanyang muha, ngunit agad itong napalitan ng isang kaawa-awang ekspresyon. Sofia, patawarin mo na ako sa pagkataong ito. Nasa Dubai pa si Micaela, sabi nila, kung hindi kami magbabayad, ikukulong na siya. Halos himatayin na si mama sa paalala. Wala na talaga kaming ganoong kalaking pera. So, tinaasan ko siyang kilay. Anong kinalaman ko diyan? Paano namang walang kinalaman? Natarantang sabi ni Miguel. Naging mag-asawa naman tayo. Hahayaan mo na lang bang mapahama si Micaela? Kahit pasawi siya, kapatid ko pa rin siya. Ay unfreeze mo muna ang card para makawi siya. Pagkatapos, hindi na namin gagamitin ang card mo. Pwede ba? Tiningnan ko siya at biglang natawa. Miguel, nakalimutan mo na ba? Kahapon lang sa Hall of Justice, sino ang nagsabing mabubuhay siya ng maayos kahit wala ako? Sino ang nagsabing mahihirapan ang isang babaeng tulad ko kapag nahiwalay sa asawa? Namula ang kanyang muha, yumuko siya at nakatubili. Sinabi ko lang yon dahil sa galit. Sofia, alam kong nakamali ako. Hindi ko dapat hiniwalayan ka, at lalong hindi dapat naktago ang pera para bilhan ang regalo ang ex ko. Talaga, pinutol ko siya, ang boses ko'y kasing lamig ng yelo. O mas lalong hindi mo dapat hinayaan ang nanay at kapatid mo na gastusin ang halos 2 milyong piso ko sa loob ng 3 taon? Biglang napaangat ng tingin si Miguel, puno ang gulat ang kanyang nga mata. Alam mo, hindi lang alam, may ebidensya pa ako. Inilabas ko ang telepono mula sa aking bag at binuksan ang isang dokumento. Naroon ang lahat ng tala ng paggastos at mga patunay ng paglilipat sa loob ng 3 taon. Bawat perang inilipat mo kay Chloe, ang resibong ng gintong pulseras na binili ng nay mo, ang nga bill ng mamahaling gamit na binili ng kapatid mo sa ibang bansa, lahat ay nandito. Miguel, sa tingin mo ba talaga tanga ako? Nagbago-bago ang kulay ng kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang nga labi at hindi makapagsalita. Sa tingin mo ba madali lang kitain ang pera? Tiningnan ko siya, at ang huling piraso ang pag-asa sa aking puso ay tuluyang nawala. Habang abala ako sa beauty salon hanggang hating gabi, pagod na hindi na makatayo ng tuwid, kasama mo ang ex mo na nanonood ng sina. Nang sa wakas ay nakaipon akong kaunting pera para palakihin ang negosyo, umiya ang nanay mo at pinilit akong bilhan ng bahay ang kapatid mo. Ibinigay ko ang lahat sa pamilya ninyo, at anong isinukli ninyo? Ang pagiging abusado at pag-akalang karapatan ninyo ang lahat. Sofia, ako. Huwag mo akong tawaging ganyan, hiwalay na tayo. Umatras ako para makaroon ng distansya. Ang 180,000 piso na iyon, humanap ka ng sarili mong paraan, ibenta mo man yung luma mong kotse, o ipagbenta mo sa nanay mo ang gintong pulseras niya, wala akong pakialam. At sa loob ng 3 araw, ilipat mo ang nagamit mo. Kung hindi,
Itatapon ko lahat. Pagkasabi nito, tumalikod ako para umalis. Sofia Reyes. Sumigaw si Miguel sa likod ko, ang boses niya ay may bahid ng desperasyon. Ganyan ka ba talaga kalupit? Ang 3 taon nating pagsasama, wala bang halaga sa iyo? Huminto ako saglit at lumingon sa kanya. Walang emosyon sa aking mga mata. Pagsasama? Miguel, noong unang beses mong lihim na napadala ng pera kay Chloe, doon pa lang, wala nang natirang pagsasama sa pagitan natin. Binigyan kita ng maraming pagkakataon, ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Pumasok ako sa salon at isinara ang pinto. Pinuputol ang lahat ng kanyang tingin. Tiningnan ako ng resepsionis, maingat na natanong, Ate Sofia, hindi na po ba kailangan? Hindi na, malalim akong huminga, pilit na pinapakalma ang sarili. Ituloy na natin ang trabaho. Pabalik ko sa opisina, tiningnan ko ang labas ng bintana. Nakatayo pa rin doon si Miguel, parang isang naliligaw na aso. Nakakasilaw ang sikat na araw, ngunit nakaramdam ako ng kalinawan sa aking puso. Dati, inakala kong sa isang pagsasama, kailangan ang pag-unawa at pagpaparaya. Ngayon ko lang naintindihan na ang pag-unawa at pagpaparaya ay para lamang sa mataong karapat-dapat. Para sa taong makasarili tulad ni Miguel, ang kabutihan mo ay ituturing lamang na karapat-dapat sa kanila at ang pagpaparaya mo ay magiging dahilan lang para sila lalong umabuso. Tumuno ang telepono mula sa customs ng Dubai. Sinabi nilang nagwawala pa rin si Micaela, ayaw kontakin ang ibang kamag-anak at naghihintay pa rin sa aming pera. Nakausap na kami ngang pamilya niya, wala daw silang pera, kalmado kong sinabi. Kung ano ang dapat niyong gawin, gawin niyo na, hindi niyo na kailangang i-report sa akin. Pagkababang ang tawa, blinok ko na rin ang internasyonal na numerong iyon. Ang buhay at kamatayan ng pamilya Gonzales mula nang kami imagiwalay ay wala ng kinalaman sa akin. Binuksan ko ang computer at sinimulang asikasuhin ang gawain ng branch. Ang numero sa screen ay patuloy na gumagalaw. Iyon ang bunga nga aking pinahirapan, ang pundasyon ng aking kinabukasan. Tungkol naman kay Miguel, mas mabuti pang ipagdasal niyang makalikom agad ng 180,000 piso. Kung hindi, baka makaroon talaga ng criminal record ang pinakamamahal niyang kapatid sa Dubai. Nagte-training ako sa mga empleyado ng bagong treatment nang mag-vibrate ang telepono ko sa mesa. Lumitaw ang pangalan ni Miguel. Kumunot ang noko, sinagot ang tawag. At bago pa ako makapagsalita, isang matinis na sigaw ang sumabo sa kabilang linya. Sofia, ikaw na bruha. Gusto mo bang mamatay? Ang boses ni Micaela na may halong iya at galit ay tumagos sa telepono. Bakit mo frinies ang card ko? Itinuring akong kriminal dito sa Dubai. Kasalanan mo lahat ito. Ipadala mo na ang pera, kung hindi, pag-uwi ko, sisirain ko ang mukha mo. Inilayo ko ng kaunti ang telepono, hinintay siyang matapos sumigaw bago dahan-dahang nagsalita. Una, hindi mo na ako hipak, huwag mo akong tawaging bruha, nagmumukha ka lang walang pinag-aralan. Pangalawa, ako nga ang nag-freeze ng card mo, may reklamo ka. Pangatlo, kung gusto mong sirain ang mukha ko, tingnan muna natin kung makakauwi ka pa mula sa Dubai. Ikaw. Hindi makapagsalita sa galit si Micaela. Matapos huminga ng malalim, sumigaw siya, Sofia, huwag kang makmayabang. Sabi ni Kuya, mapipilit ka rin niyang i-unfreeze ang card, na mamalaki ka lang dahil may pera ka. Kung wala si Kuya, wala ka. Natawa ako. Sumandal ako sa upuan at pinalaruan ang aking ballpen. Talaga? Kung gayon, dapat ko palang pasalamatan ang kuya mo. Kung hindi dahil sa pagtataksil niya sa ex niya, hindi ko pa malalaman ang tunay na kulay ng pamilya ninyo. O nga pala, yung nga bag na binili mo sa Dubai, umabot ng 187,000 piso. Hindi ko na ipapasukli ang sobra. Sabihin mo na sa nanay mo, ibenta na niya ang gintong pulseras niya para makalikom ng pera. Huwag na kayong mapahiya diyan sa airport. Hinding-hindi ibebenta ni mama ang pulseras. Sigaw ni Micaela. Ala-ala yan ni papa sa kanya. Sofia, wala kang puso. Ang bait-bait sa iyo ni mama, ilang beses kaniyang ipinagluto. Tapos ganito ang igaganti mo? Ipinagluto?
Tinaasan ko siyang kilay. Tinutukoy mo ba yung pagbibigay niya sa akin ng tirang pagkain habang siya at ang kuya mo ang kumakain ng bagong luto? O yung paggamit niya ngang prang ibinibigay ko para sa gastusin sa bahay para lihim na ibili ka ngang mahaling gamit? Tapos ikukwento sa nga kapitbahay na kuripot ako? Micaela, kung hindi pa nasisira ang utak mo, dapat mong alalahanin na sa loob ng 3 taon, ako ang nagbayad ng tuition at allowance mo. Yung suot mong limited edition na damit, ako pa ang bumili niyan para sa iyo noong nakaraang buwan. Biglang humina ang boses ni Micaela. May halong pagkahiya. Kusa mo namang ginawa yun. Nun, kusa. Ngayon, hindi na. Kalmado kong sinabi. Mula nang maghiwalay tayo, tabla na tayo. Ang utang mo, humanap kang sarili mong paraan para bayaran. Wala akong pera. Nasimula na namang magwala si Micaela. Wala akong pakialam. Kung hindi ka magpapadala ng pera, ipakakalat ko na inaabuso mo ako. Sasabihin kong may lalaki ka kaya ka nakipaghiwalay kay kuya para masira ang negosyo ang beauty salon mo. O, tinaasan ko siya ng kilay. Subukan mo. Sakto, hawak ko ang lahat ng tala ng paggastos mo sa card ko sa loob ng 3 taon, pati na rin ang nga screenshot ng chat niyo ng nga kaibigan mo kung saan ipinagmamalaki mo kung paano mo ako niloloko. Gusto mo bang ipadala ko sa iyo? Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng matao? Ikaw o ang ebidensya? Biglang tumahimik ang kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig ang boses ni Miguel marahil inagaw niya ang telepono. Sofia, bata pa si Micaela, hindi niya alam ang ginagawa niya. Huwag mo na siyang patulan. Ipadala mo muna ang pera para makauwi siya, tapos pag-usapan natin ito ng maayos, pwede ba? Miguel, lumemi ang poses ko. Kung guguluhin mo pa ako para sa kanya, ilalabas ko lahat ng ebidensya ng paglilipat mo ng pera kay Chloe, pati na rin ang ginawang paggamit ng nanay mo sa ID ko para kumuha ng credit card at ipapakalat ko sa opisina mo. Para maranasan mo rin kung paano masira ang reputasyon. Agad na nanigas ang boses ni Miguel. Matapos ang ilang sandali, mahina siyang nagsalita. Sofia, kailangan mo ba talagang maging ganito kalupit? Kayo ang naunang naging malupit. Pinatay ko ang tawa at blino na rin ang numerong ito. Ang mga empleyado sa labas ng opisina ay natakot at hindi nangahas magingay. Nilinis ko ang aking lalamunan at ipinagpatuloy ang training. Dun lang sila nakahinga ng maluwag. Ngunit alam kong nakakagulo na ang isipan nila. Mabuti na rin para makita nila ang tunay na kulay ng pamilya Gonzales at hindi sila malinlang nga numang sismis sa hinaharap. Sa tanghalian, na-message si anak kaibigan ko. Sinabi niyang pumunta si Miguel sa bahay nila para hanapin ako, pero pinalayas niya. Sinasabi pa niyang nag-inarte ka lang, napadala si Anangang isang emoji na nandidiri. Ipinakita ko sa kanya yung nga resibong binigay mo sa akin. Agad siyang tumahimik. O nga pala, nagtanong ako sa isang kaibigan sa Dubai. Dahil sa sobrang pawawala ni Micaela sa iPod, binalaan na si Anam nga gwardiya. Tumino na raw ngayon. Nalaman ko na. Sagot ko na may kasamang ngiting emoji. Salamat. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya, napadala si Ana ng yakap na emoji. Lalabas tayo mamayang gabi para uminom, ay celebrate natin ang paglaya mo sa mga siraulong yon. Nakangiti akong pumayag. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang sikat ng araw sa labas, gumaan ang pakiramdam ko. Ang pagwawala ni Micaela at ang pagsusumamo ni Miguel ay parang isang nakatawang palabas sa aking mga mata. Kung gaano sila kagalit, ganon din nila ipinapakita na hindi nila kayang mabuhay nang wala ako. Ngunit huli na ang lahat. Ako, si Sofia Reyes, ay hindi isang bulakla na kailangang umasa sa isang lalaki. Sa pag-alis ko sa kumunoy na pamilya Gonzales, mas magiging maganda ang buhay ko. Tungkol naman kay Micaela, mas mabuti pang ipagdasal niyang ang kanyang pinakamamahal na kuya ay makalikom agad ng pera. Kung hindi, bawat araw na mananatili siya sa Dubai, mas lalaki ang kanyang problema. 3:00 ang hapon, ang pinakaabala na oras sa beauty salon. Habang gumagawa ako ng treatment plan para sa isang regular na kliyente sa VIP room, biglang tumakbo papalapit ang receptionist. Nanginginig ang boses. Ate Sofia, may problema po. Si Tita Teresita, kasama ang isang grupo ng tao, nasa labas po ng pinto at nag-ingay. Gusto raw po kayong harapin. Huminto ang dulo ng aking panulat at tinaasan kong kilay. Ang bilis naman kumilos ni Teresita.
Mukhang tinawa niya na ang lahat ng kamaana na kaya niyang tawagan. Nalaman ko na, isinara ko ang folder ng plano. Tumayo ako at inayos ang aking damit. Papasukin mo sila. Huwag nating harangan ang mga kliyente. Nag-alangan ang receptionist. Propo, ang ingay nila at nagbabanta pa pong magbabasa ang gamit. Magbabasag, malamig ako ngumiti, kinuha ang telepono at binuksan ang voice recorder. Bantayan sila ang magguwardiya. Subukan lang nilang gumalaw. Pagdating ko sa lobby, narinig ko agad ang matinis na paiya at paangal ni Teresita. Tingnan niyo itong walang utang na loob na traido. 3 taon siyang inalagaan ng anak kong si Miguel at ngayon na nagiwalay sila, tinalikuran na kami. Hindi man lang niya pinapansin kung buhay o patay na ang anak kong si Micaela sa ibang bansa. Nasaan ang hustisya? Kasama niya ang 7 o 8 kamag-anak, mga tita at kung sino-sino pa na nakaturo sa mga kliyente sa loob ng salon, puno ngang pangungutya ang kanilang magatingin. Si Miguel ay nakatayo sa isang sulok, nakayuko, parang isang kawawang biktima. Ilang kliyente na naghahanda para sa treatment ang natakot at 2 sa kanila ay dahan-dahan nang umalis. Ang mga empleyado ko ay nakakuyom ang nakamao, galit ngunit hindi makapagsalita. Tita Teresita, dinala mo ang napakaraming tao sa salon ko. Balat niyo bang manggulo? Lumapit ako sa kanila, ang boses ko ay hindi malakas, ngunit sapat na upang malunod ang kanyang pag-iyak. Na makita ako ni Teresita, lalo pa siyang umiyak, humagulgol siya at sumugot sa akin. Sofia, ikaw na bruha. Ganyan ang ginawa mo sa anak ko. Tapos may gana ka pang maging may-ari dito. Hahayaan kong humusga ang lahat ngayon kung gaano ka kawalang pasasalamat. Agad na sumabat ang isang kamag-anak sa likod niya, iwinawasiwas ang panyo sa kamay. Tama. Sofia, kami ang napalaki sa iyo, bakit naging ganyan katigas ang puso mo? Hindi pa ba sapat ang kabaitan ni Miguel sa'yo nung nakasakit ka, inalagaan ka niya? Ngayon, dahil lang sa maliit na bagay, frinaes mo na angkat. Kung may mangyaring masama kay Micaela, makukonsensya ka ba? Sumunod naman ang isa pang malayong pinsan. Sa tingin ko, lumaki na ang ulo mo dahil sa pra. Nakalimutan mo na ba na nung binuksan mo ang unang salon mo, pamilya ni Miguel ang nagbigay ng puhunan? Ngayon na malakas na ang papa mo, tinatapakan mo na ang taong tumulong sa iyo. Sumandal ako sa front desk. Hinintay ko silang matapos magsalita bago dahan-dahang naksalita. Tita, mahina na po ang memorya ninyo. Hayaan niyo po akong ipaalala sa inyo. Nung nakasakit ako, si Miguel ay kasama ang kanyang ex sa pamamasyal. Ang assistant ko po ang kumuha ng caregiver para sa akin. At ikaw, pinsan, ang puhunan sa unang salon ko ay mana ko po mula sa lolo ko. Walang kinalaman ang pamilya Gonzales diyan. Sa katunayan, yung 50,000 piso na hiniram mo sa akin noong nakaraang taon, hindi mo pa binabayaran. Gusto mo bang ipakita ko ang transaction record? Namula ang muhang ang pinsan at umatras. Natahimik din ang tita at ang kanyang panyo ay nanatili sa ere. Nakita ito ni Teresita at sumigaw para ibahin ang usapan. Huwag mong ibahin ang usapan. Mali pa rin na frinis mo ang kako. Kapatid ni Miguel si Micaela, dapat mo siyang tulungan. Tulungan? Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang mga larawan ng mga resibo sa aking album at itinaas ito sa harap niya. Ito, noong nakaraang buwan, pinagamit mo kay Miguel ang card ko para ibili ka ang gintong pulsras, 38,000 piso. Ito, noong 1 linggo, pabango na binili ni Micaela sa duty-free shop, 5,200 piso. At ito, ang kabuang gastos ng buong pamilya ninyo gamit ang supplementary cards ko sa loob ang 3 taon, 1,987,635 piso. Tita Teresita, itanong mo sa konsensya mo, hindi pa ba sapat ang tulong ko? Napakaliwanag ng screen ng telepono at malinaw na nakikitang mga numero. Ang mga kliyente at empleyado sa paligid ay lumapit upang tingnan at nagsimula ang bulungan. Diyos ko, halos 2 milyon sa loob ng 3 taon, sobrang gastador naman ng pamilyang ito. Kaya pala Fridays ang card. Kung ako yan, hindi ko rin matitiis. Nagbago-bago ang kulay ng mukha ni Teresita. Sinubukan niyang agawin ang telepono ko. Peke yan, naninira ka lang sa amin. Umiwas ako at inilipat sa isa pang folder. Paka? Ito?
Lihim mong ginamit ang ID ko para kumuha ng credit card, may utang na 50,000 na hindi binayaran. Sa akin ipinadala ng bangko ang notice. At ito, umutang si Miguel ng 100,000 sa kaibigan ko gamit ang pangalan ko. Sinabing para sa investment, pero lahat pala ay ibinigay sa ex niya para sa negosyo. Ang nga ebidensyang ito, gusto niyo bang iprint ko para basahin ng lahat? Nanigas ang kanyang kamay sa ere, ang pagiging arogante sa kanyang nga mata ay napalitan ng gulat. Ang makamag-anak ay natigilan din, at ang kanilang pagtingin kay Teresita ay nakaroon na ang pagdududa. Hindi ko. Gusto pa niyang masinungaling, ngunit ang kanyang boses ay kasing hina ng isang lamok. Hindi, malamig akong ngumiti at lumingon sa makamag-anak. Matito at tita, pumunta kayo dito ngayon para pilitin akong i-unfreeze ang card at bayaran ang utang ni Micaela. Pero alam niyo ba kung gaano kalaking pra ang ipinang suporta ko sa pamilya Gonzales sa loob niyang 3 taon? Alam niyo bang nangaliwa si Miguel habang kami ikasal? At hindi lang ito pinabayaan ni Tita Teresita, tinulungan pa niya itong magtago ng pera? Isa-isa kong ipinakita ang nga transaction record ni Miguel para kay Chloe at ang kanilang nga sweet na larawan. Ang boses ko ay hindi malakas, ngunit bawat salita ay malinaw. Sinasabi ninyong malupit ako. Pero noong ako ang naloloko at ginagawang gatasan, sino ang nagsalita para sa akin? Sinasabi ninyong wala akong utang na loob, pero sa loob ng 3 taon, ako ang bumuhay sa buong pamilya ninyo. Sino ba talaga ang walang utang na loob? Sumabo ang galit ng mataw. Isang tita na may kaugnayan sa pamilya Gonzales ang biglang sumigaw kay Teresita. Aha, Teresita, nung nakaraang beses na nanghiram ka sa akin, sabi mo para sa papagamot ni Miguel para pala sa pulseras mo. Ang galing mong manloko. Ako rin. Sabi mo kulang ang pera ni Micaela para sa pag-aral kaya nanghiram ka ng 20,000. Mukhang kasinungalingan din pala lahat. Biglang bumaliktad ang mga kamaanak at pinalibutan si Teresita. Sinubukan ni Miguel na umawat, ngunit itinula siya ng kanyang tito. Wala kang kwenta. Hindi mo makontrol ang asawa mo, tapos hinayaan mo pa siyang sustentuhan ang kabit mo, nakakahiya ka sa pamilya Gonzales. Naging magulo ang eksena. Si Teresita ay pinalibutan ng kamag-anak na sumisisi sa kanya at nagulo na ang kanyang buho. Wala na ang kanyang pagiging arogante kanina. Si Miguel ay nasa gitna, maputla, at hindi alam ang gagawin. Nasiyahan na ako sa panonood. Sinabi ko sa magwardiya, palabasin niyo sila. Huwag nating guluhin ang negosyo. Mula ngayon, bawal na pumasok dito ang kahit sinong miyembro ng pamilya Gonzales. Hinilang nga gwardiya ang ngataw. Napupumiglas pa rin si Teresita, umiyak at sumisiga. Sofia, mamalasing ka. Hindi kita patatahimikin. Hindi ko siya pinansin. Lumingon ako sa mga nanonood na kliyente at yumuko. Paumanhin po sa abala. Bilang pasensya, lahat ng serbisyo ngayon ay may 20% discount. Nag-wave ang mga kliyente, sinabing naiintindihan nila. May ilan pang pumuri sa ginawa ko. Lumapit ang kliyente mula sa VIP room at tinapik ang aking balikat. Sofia, tama ang ginawa mo. Dapat lang talagang putulin na ang ugnayan sa ganyang klaseng pamilya. Ngumiti ako. Ang batong bumara sa puso ko sa loob ng 3 taon ay tila tuluyan nang nawala. Habang pinapanot ko ang grupo ni Teresita na pinalalabas ning maguwardiya, na-away at naksisihan sa labas, huminga ako ng malalim. Ang sikat na araw ay tumagos sa salamin, nagiwan na nakakasilaw na liwanag sa saig. Mahinang natanong ang receptionist, Ate Sofia, babalik pa kaya sila? Sa bawat pagbalik nila, mas marami akong ebidensyang ilalabas. Kinuha ko ang telepono at isinavo ang recording kanina. Tingnan natin kung gaano kakapal ang mukha nila. Na-vibrate ang telepono sa aking bulsa. Isang text mula kay Miguel. Marahil ay isa na namang pasusumamo. Agad ko itong binura. Hindi na naabalang basahin. May mga taong hindi matututo hanggat hindi sila nasasaktan ng husto. Ganon ang pamilya Gonzales. At ako, si Sofia Reyes, mula ngayon, hinding-hindi ko na sila hahayaang saktan pa ako. Matapos kong ayusin ang gulo ni Micaela, sinimulan kong ayusin ang lahat ng transaksyong pinansyal sa pagitan namin ni Miguel noong kami ay kasal pa.
Binuksan ko ang safe, kung saan maayos na nakalagay ang 3 folder na naglalaman ng matalanang nga utang sa loob ng 3 taon. Ang unang folder ay para sa pamilya, ang nga parang hiniram ng pamilya Gonzales sa akin sa iba't ibang dahilan. Mula sa malaking halaga tulad ng 200,000 na hiniram para sa bahay ng kapatid ni Miguel, hanggang sa maliit na 3,000 para sa mga health supplement ni Teresita. Bawat isa ay may petsa at layunin, at may kasamang promissory note na isinulat ni Miguel, kahit na ang maiyon ay naging walang silbing papel na lang sa huli. Ang pangalawang folder ay para sa utang, ang mga credit card at pautang na kinuha nila gamit ang aking pangalan. Lihim na ginamit ni Teresita ang aking ID para kumuha ng credit card na may 50,000 limit na 3 beses niyang na-max out. Umutang si Miguel ng 100,000 sa pangalan ko, sinabing para sa investment, ngunit lahat ay napunta kay Chloe para sa negosyo. Ang pangatlong folder ay para sa gastos, mga resibo at katibayan. Resibo ngang bet na binili ni Miguel para kay Chloe, resibo ngang gintong alahas na itinago ni Teresita, at mga bil ng paggastos ni Micaela sa ibang bansa. Ito ang nga bagay na aksidente kong natuklasan noon. Dahil sa pagmamahal ko bilang asawa, hindi ko ito inungkat. Ngayon, ito na ang pinakamahusay na ebidensya. Iniscan at in-archive ko ang lahat ng dokumento, at pagkatapos ay tinawagan ko ang aking abogado. Ati Santos, pakihanda na po. Ididemanda ko si Miguel at ang kanyang pamilya para singilin ang nautang nila sa akin at ang nautang na ginawa nila gamit ang aking pangalan. Si Ati Santos ay matagal ko ng kaibigan. Matapos marinig ang aking kwento, galit siyang nakmura. Sobra naman ang pamilyang iyan. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang mabawi ang pera mo. Pagkababal ng tawag, tiningnan ko ang mga dokumento. Walang galit sa aking puso, tanging isang pakiramdam ng ganap na kalayaan. Dati, inakala kong masisira ang pagsasama kapag pinausapan ang pera. Ngayon ko lang naintindihan na ang hindi malinaw na usapin sa pera ang siyang tunay na sumisira sa relasyon. Kinabukasan, inihanda ni Ati Santos ang demanda. Matapos kong pirmahan, pinanot ko siyang umalis dala ang mga dokumento at isang malaking bato ang nabunot sa aking dibdib. Pagbalik ko sa beauty salon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Miguel. Marahil ay natanggap na niya ang supuena, hindi siya makapaniwala. Sofia, ididemanda mo talaga ako, nangingine ang kanyang boses. Naging mag-asawa naman tayo, kailangan mo ba talagang maging ganito kalupit? Yung pera, babayaran ko naman yan ng paunti-unti. Paunti-unti? Malamig akong tumawa. Miguel, habang sinasabi mo yan, tingnan mo ang balance ng sahod mo. 5,000 sa isang buwan, ibawas mo pa ang allowance para kay Chloe, hindi mo pa kayang buhayin ang sarili mo, tapos babayaran mo ako ng daan-daang libo. Hindi siya makasagot. Matapos ang ilang sandali, mahina siyang naksalita, Sofia, alam kong nakamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pagkakataon? Binigyan kita ng maraming pagkakataon? Pinuto ko siya. Nung ibinibigay mo ang pera ko kay Chloe, naisip mo bang bigyan ako ng pagkakataon? Nung ginagamit ng nanay mo ang ide ko para kumuha ng credit card, naisip mo bang bigyan ako ng pagkakataon? Nung winawaldas en kapatid mo ang pera ko at nagmamalaki pa, naisip mo bang bigyan ako ng pagkakataon? Miguel, hindi walang hanggan ang pagkakataon. Kapag nasayang mo na, wala na. Ibinaba ko ang tawag at inilagay sa silent mode ang aking telepono. Nagsimula na akong asikasuhin ang magawain sa salon. Hindi pa ako nagtatagal nang tumakbo na naman ang receptionist. Ate Sofia, nawawala po si Tita Teresita sa labas kasama ang maraming tao. Sinasabi nilang niloko mo raw ang perangang pamilya nila at babasagin daw ang salon natin. Kumunot ang nuko at lumabas. Totoo nga, hinarangan ni Teresita at ng 7 o 8 kamaanak ang pinto ng salon. May hawak silang platsa na nagsasabing manloloko si Sofia Reyes at umiyak sa mga dumadaan. Tingnan niyo, walang puso ang babaeng ito. Umiyak si Teresita habang nakaupo sa sahig at hinahampas ang kanyang hita. 3 taon siyang kasal sa anak ko, niloko niya ang daan-daang libo namin, at ngayon na nahiwalay, gusto pa kaming ubusin. Nasaan ang hustisya? Sumisigaw din ang nga kamaanak sa tabi niya. Tama. Paano nakaroon ng ganyang babae? Sobrang lupit.
ibalik mo ang pera namin. Maraming dumadaan ang huminto para manod, at ang iba ay kumukuha pa ngang litrato. Ang mga empleyado ng salon ay hindi mapakali, gustong paalisin sila ngunit natatakot. Huminga ako ng malalim at lumapit kay Teresita, hawa ang isang folder. Tita Teresita, sinasabi mong niloko ko ang pera ng pamilya ninyo. Sige, ngayon, sa harap ng lahat, makuwentahan tayo. Nang makita ako ni Teresita, lalo pa siyang umiyak. May gana ka pang lumabas. Ang bait-bait sa iyo ang anak kong si Miguel, tapos ganito ang ginawa mo sa kanya. Mabait sa akin, natawa ako at inilabas ang unang promissory note. Ito, noong bumili ngang bahay ang bunsong anak mo, nang hiram si Miguel ngang 200,000 sa akin. Narito ang pirma niya, petsa noong March 15 na nakaraang taon. Itatanong ko lang, nabayaran niyo na ba ang 200,000 na ito? Biglang huminto ang pag-iyak ni Teresita. Umiwas ang kanyang tingin. Iyon, kusa mo namang ibinigay yon. Kusa? Inilabas ko ang bank transfer record. Malinaw na nakasulat dito utang. Gusto mo bang tingnan? Namula ang kanyang muha at hindi makapagsalita. Inilabas ko ang pangalawang promissory note. Ito, noong nakaraang taon, nang hiram ka ng 3,000 para sa mga health supplement. Si Miguel ang guarantor. Sabi mo gagaling ka, pero hindi ka gumaling at hindi rin nabayaran ang utang. Nasimulang mabulungan ang makatao sa paligid. Puno ang pangungutya ang kanilang tingin kay Teresita. At ito, inilabas ko ang credit card statement. Lihim mong ginamit ang ide ko para kumuha ng credit card. 3 beses mo na max out, may utang na mahigit 50,000. Ako ang nakbayad niyan nung naningil ang bangko. Ang utang na ito, kailan mo balak bayaran? Bago-bago ang kulay ng mukha ni Teresita. Sinubukan niyang tumayo, ngunit pinigilan ko siya. Huwag kang madaling umalis. Hindi pa tapos ang kwentahan natin kay Miguel. Inilabas ko ang nga transaction record ni Miguel para kay Chloe. Sa loob ng 3 taon, naglipat si Miguel ang kabuuang 150,000 kay Chloe. Ang perang ito ay ari-arian nating mag-asawa. Wala siyang karapatang gastusin ito ng mag-isa. Dapat niyang ibalik sa akin ang perang ito. At ito, inilabas ko ang loan contract. Umutang siya ngang 100,000 gamit ang pangalan ko para magtayo ngang negosyo si Chloe. Wala akong ginastos ni isang sentimo sa utang na ito, dapat lang na siya ang magbayad nito. Sumabo na sa galit ang mga tao, sinisisi ang pamilya ni Teresita sa kanilang kalabisan. Diyos ko, ang tindi naman ng pamilyang ito. Niloloko ang pera ng asawa para ibigay sa kabit, tapos may gana pang manggulo. Tama yan, babay, idemanda mo sila. Hindi na mayanga ni Teresita at ng kanyang makamaana ang kanilang maulo. Sinubukan nilang tumakas, ngunit pinigilan ko sila. Huwag kayong madaling umalis, hindi pa tapos ang kwentahan. Inilabas ko ang magastusin ni Micaela. Ang tuition at allowance ni Micaela sa loob ng 3 taon ay umabot sa 350,000. Lahat yan ako ang nakbayad. Nasa hustong gulang na siya. Dapat niyo ring ibalik sa akin ang perang ito. Tuluyan nang bumaksa si Teresita. Napapos siya sa sahi at humagulgol. Wala kaming pera, wala na talaga kaming pera. Walang pera? Malamig akong ngumiti. Walang pera. Pero ang lakas ng loob ninyong magwaldas noon? Walang pera. Pero kinuha ninyo ang pera ko para ibigay sa kabit? Ngayon niyo lang nalaman na wala na kayong pera? Huli na. Kinuha ko ang aking telepono at kinunan sila ng litrato. Ang nangyari ngayon, ipopos ko sa internet. Hahayaan kong humusga ang lahat kung paano ninyo ako niloko at kung gaano kayo kawalang utang na loob. Natakot si Teresita at dali-daling tumayo, hinila ang mga kamag-anak para tumakbo. Nakalimutan pa nilang kunin ang platsa sa sahi. Naktawanan ang matao habang nakbibigay daan. May ilan pang sumigaw sa kanilang likuran, huwag na kayong manloko ulit. Pinanood ko ang kanilang patakas. Walang saya sa aking puso, tanging isang pakiramdam ng kapayapaan. Pagbalik ko sa salon, pinalibutan ako ang mga empleyado, pinupuri ang aking ginawa. Ate Sofia, ang galing niyo po, sabi ngang receptionist, puno ang paghanga. Dapat lang po sa kanila yan, sobra na sila, parang mga vampira. Ngumiti ako at pumalakpak. Sige na, balik na sa trabaho. Mula ngayon, mag-focus tayo sa negosyo. Huwag na nating hayaang guluhin tayo ng mga walang kwentang bagay.
Nang maalisan ang maempleyado, umupo ako sa opisina at tiningnan ang sikat ng araw. Ang patutuos sa pamilya Gonzales ay nagsimula na. Kahit mahirap ang proseso, alam kong kailangan itong gawin. Sa pag-ayos lang na malumang utang na ito ako tuluyang makakaalis sa nakaraan at makapagsimula ng bagong buhay. At ang pamilya Gonzales, dapat na nilang pabayaran ang kanilang kasakiman at pagkamakasarili. Kinuha ko ang telepono at nag-text kay Ate Santos. Pakibilisan po ang proseso. Gusto ko na pong matapos ito. Agad siyang sumagot. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Ibinaba ko ang telepono at binuksan ang computer. Nagsimula na akong asikasuhin ang magawain sa salon. Ang manumero sa screen ay patuloy na gumagalaw. Iyon ang bunga nga aking pinahirapan, ang pundasyon nga aking kinabukasan. Tungkol naman sa pamilya Gonzales, mas mabuti pang ipadasal nilang makalikom agad ng pera. Kung hindi, mas mabigat na parusa ng batas ang naghihintay sa kanila. Matapos ang kahiyahiyang paalis ni Teresita at ng kanyang makamaana, inakala kong mananahimik na sila kahit ilang araw. Ngunit hindi ko inaasahan na ang mga taong ito ay talagang walang kahihiyan. Kinabukasan ng umaga, kararating ko lang sa salon nang may isang regular na kliyente ang misteryosong lumapit sa akin. Ate Sofia, narinig mo na ba? Kakabi, maramang naksisiraan sayo sa Viber group na subdivision. Kinabahan ako. Kinuha ko ang telepono at binuksan ang group chat ng aming komunidad. Tama nga, may ilang voice message si Teresita, umiyak, mga kapitbahay, huwag kayong maniwala sa bruhang si Sofia Reyes. Mukha siyang inosente pero punong-puno ang kasamaan ang kaloban. Matinis at nakakairita ang boses ni Teresita. 3 taon siyang kasal sa anak ko, wala siyang binigay na kahit isang sentimong dowry, tapos nilimas pa niya ang pera namin. Ngayon, malupit pa siyang nakipagiwalay at pinabayaan ang anak ko sa ibang bansa. Ang puso ng babaeng yan ay gawa sa bato. Agad na may ilang hindi kilalang account ang sumang-ayon, halatang nga kamang-anak niya nakasama sa gulo. O nakita ko mismo, kinuha niya ang ATM card ni Miguel, walang itinira ni isang sentimo. Narinig ko, matagal na siyang may ibang lalaki. Mas mayaman pa kay Miguel, kaya nagmamadaling makipagiwalay. Ang beauty salon ganyang babae. Pupuntahan niyo pa ba? Baka kung anong mababang kalidad na produkto ang gamit niyan. Biglang nakagulo ang group chat. May mga nagdududa, may mga nagtatanggol sa akin, at may mga nagtag sa akin para magpaliwanag. Tiningnan ko ang mga kasinungalingan, nanginginig sa galit. Para siraan ako, nakagawa pa si Teresita ng ganitong makwento. Ate Sofia, paano na yan? Nag-alalang sabi ng kliyente. Kapag ganito, sino pa ang pupunta sa salon natin? Huwag kang mag-alala. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kung gusto nilang maglaro, sasamahan ko sila. Agad akong nagpost sa group chat. Tita Teresita, sinasabi mong niloko ko ang pera ng pamilya ninyo. May ebidensya ka ba? Sinasabi mong may lalaki ako. May litrato ka ba? Ang paninira ng walang ebidensya ay may kakibat na pananagutan sa batas. Mabilis na sumagot si Teresita. Paano namang walang ebidensya? Inilipat mo lahat ng pera ng anak ko sa card mo? Hindi ba't ebidensya yon? Araw-araw kang nag-ayos, laging wala sa bahay, hindi ba't dahil yun sa may lalaki ka? Mayroon akong transaction record. Agad kong ipinos ang isang screenshot ng paglilipat ni Miguel ng pra kay Chloe. Hindi ako ang naglipat ng pra mo. Ang anak mo ang naglipat ng ari-arian naming mag-asawa sa kanyang kabit. At kung lagi akong wala sa bahay, iyon ay dahil kailangan kong kumita para buhayin ang buong pamilya ninyo. Hindi tulad ng iba na isang palamunin lang sa bahay. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa group chat. May mga nagsimulang questionin si Teresita. Wow, nangaliwa pala si Miguel, kaya pala nakipagiwalay. Kung ako yan, hihiwalayan ko rin. Tita Teresita, asikasuhin niyo muna ang anak niyo bago kayo manira ng iba. Marahil ay hindi inaasahan ni Teresita na maglalabas akong ebidensya. Matagal siyang hindi nakasagot. Sinamantala ko ang pagkakataon at ipinos din ang ebidensya ng pakuha niya ng credit card at pagwawaldas ni Micaela. Sa huli, idinakdak ko, kung hindi kayo naniniwala, pumunta kayo sa korte. Nakasuhan na sila. Dun, lahat ng ebidensya ay ilalabas. Dahil dito, wala nang naniwala kay Teresita.
May ilan pang nakik sa kanya mula sa group chat. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Nang makita ni Teresita na hindi siya naktagumpay sa group chat, pumunta siya sa opisina ni Miguel para manggulo. Hapon na, napadala ang katrabaho ni Miguel ngang isang video. Sa video, nakaupo si Teresita sa lobby ngang kumpanya ni Miguel, umiyak sa nga empleyado, sinasabing muka akong pera. Nang makahanap nga mas mayaman ay iniwan ko ang asawa ko at tinangay ang lahat ng pera ng pamilya. Nakatayo si Miguel sa tabi, hiyang-hiya, sinusubukang hilahin siya, ngunit iwinaksi siya nito. Huwag mo akong hilahin. Hahayaan kong humusga ang lahat ngayon kung gaano kalupit ang babaeng yan. Tiningnan ko ang video at malamig na ngumiti. Kung talagang nahihiya si Miguel, hindi niya hahayaang manggulo ang nanay niya sa opisina. Alam ko ang plano niya. Gusto niya lang akong pilitin na irong ang kaso dahil sa presyo ng publiko. Diretso kong ipinasa ang video sa boss ni Miguel kasama ang lahat ng ebidensya. Mr. Reyes, paumanhin po sa abala. Tungkol po sa panggugulo ni Teresita sa inyong kumpanya, nais ko pong magpaliwanag. Mabilis na sumagot si Mr. Reyes. Ms. Reyes, paumanhin sa nangyari sa iyo. Nalaman na namin ang tungkol kay Miguel, aaksyonan namin ito ng seryoso. Tama nga, wala pang kalahating oras, tumawag sa akin si Miguel, ang boses niya ay nagmamakaawa. Sofia, pwede mo bang patigilin si mama? Pinagalitan na ako ngang boss ko, kung mapapatuloy ito, mawawalan ako ngang trabaho. May kinalaman ba sa akin ang trabaho mo? Malamig kong sinabi. Ang nanay mo ang nanggugulo, hindi ko siya pinilit. Miguel, kung gusto mo talagang mapanatili ang trabaho mo, dapat mong kontrolin ang nanay mo, hindi ako ang dapat mong pakiusapan. Hindi ko siya makontrol. Halos maiyak na si Miguel. Pinipilit niyang sinisira mo raw ang pamilya namin, ayaw niyang makinig. Sofia, nakikiusap ako sa iyo, kaawaan mo na ako. Kaawaan ka? Natawa ako. Nung ibinibigay mo ang pera ko kay Chloe, naisip mo bang kaawaan ako? Nung ginagamit ng nanay mo ang ide ko para kumuha ng credit card, naisip mo bang kaawaan ako? Ang awa mo, Miguel, ay masyadong mura. Hindi ko kailangan. Ibinaba ko ang tawa at blino na rin ang numero ni Miguel. Sa paharap sa ganitong klase ng tao, ang pagpaparaya ay magpapalala sa kanila. Sabi na, tumawag si Ana, tuwang-tuwa. Sofia, narinig mo na ba? Nasuspende si Michal sa trabaho. Dahil daw sama-samang imaha, pina-reflect muna siya sa bahay. Nalaman ko na, hindi ako nagulat. Sa gulo na ginawa ni Teresita, nakapatataka pa kung hindi siya tatanggalin. At may mas maganda pang balita, natatawang sabi ni Ana. Galing ako sa palengke kanina, narinig kong pinausapan ng lahat si Teresita. Sabi nila, dati raw, lagi niyang ipinakmamalaki kung gaano kayaman ang manugang niya, tapos ngayon sinisiraan niya. Napaka-plastic daw. May nagsabi pa, nakita raw siyang lihim na kumukuhan ng pramo para ibigay sa bunso niyang anak. Naisip ko, sino ang nagsabi niyan? Sino pa ba? Yung marites sa subdivision ninyo, tumawa si Ana. Galit na galit sila sa mataong mapaksamantala at walang utang na loob. Ngayon, si Teresita iniwasan na sa komunidad ninyo kahit sa palengke ayaw siyang pagbantahan. Hindi ko mapigilang matawa. Ang mata ang publiko ay malinaw. Sinubukan ni Teresita na siraan ako, ngunit ang sarili niyang reputasyon ang nasira. Sarili niya lang ang dapat sisihin. Sa mga sumunod na araw, sinubukan pa ni Teresita na manggulo sa ibang lugar. Pumunta siya sa bahay ng magulang ko para umiyak, at sa dati kong eskwelahan para makalat ng sismis, ngunit wala ring nangyari, dahil handa ako. Sa bawat gulo niya, ipinapadala ko ang ebidensya sa mga kinaukulan para malaman ng lahat ang kanyang nga kasinungalingan. Unti-unti, wala nang naniwala sa mga sinasabi ni Teresita. Nalaman ng lahat ang ginawa ng pamilya Gonzales. Hindi lang sila hindi kinaawaan, bakos sinabi pang kasalanan nila ang nangyari. Isang beses, nakasalubong ko si Teresita sa gate ng subdivision. Sinubukan niya akong sugurin, ngunit pinigilan siya ng isang tita sa tabi. Teresita, huwag kang sumobra. Ang bait-bait sa'yo ni Sofia, ano pa bang gusto mo? O nga,
Nagtatrabaho siya ng husto, tapos ginawa ninyong ATM ang pamilya ninyo. Ngayon nahiwalay na. Sinisiraan mo pa siya. Mahiya ka naman. Hindi mayangat ni Teresita ang kanyang ulo at kahiya-hiyang umalis. Tiningnan ko ang kanyang likod. Walang emosyon sa aking puso. Ang labanang ito sa opinyon ng publiko, ako ang nanalo. Ngunit alam kong simula pa lang ito. Gusto kong ipaintindi sa pamilya Gonzales na hindi lahat ng sakit ay napapatawad at hindi lahat ng kasinungalingan ay may tatago. Ang utang nila sa akin ay hindi lang pera, kundi pati na rin dignidad. At lahat ng iyon, babawiin ko paunti-unti. Pagbalik ko sa salon, lumapit ang nga empleyado, nakangiti. Ate Sofia, ang dami pong tumatawag para magpabook. Sabi nila, sinusuportahan daw po nila tayo. Oo nga po, may ilan pang nagsabing i-refer daw nila tayo sa mga kliyente nila. Ngumiti ako, gumaan ang pakiramdam. Ang katotohanan ay laging lalabas. Basta tama ang ginagawa mo, hindi ka dapat matakot sa sismis. Kinuha ko ang telepono at nag-text kay Ate Santos. Pakihanda po ang isa pang demanda, kakasuhan ko si Teresita ang paninirang puri. Agad siyang sumagot, walang problema. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang papalubok na araw. Pinulang takip silim ang kalangitan, kasing ganda ang isang painting. Alam kong lilipas din ang dilim at darating ang liwanag, at ang pamilya Gonzales, kung gaano sila katagal mananatili sa dilim, ganon din nila may intindihan kung gaano kahangal ang kanilang maginawa nun. Nang dumating ang balita tungkol sa pagkakasuspinde ni Miguel, abala ako sa papirmangang kontrata sa isang bagong kliyente. Isa siyang negosyante sa larangan ng damit na narinig ang kwento ko at sadyang lumapit, Miss Reyes. Hanga ako sa mababaeng desidido tulad mo. Mula ngayon, magiging long-term partners tayo. Matapos ihatid ang kliyente, tiningnan ko ang labas. Maganda ang sikat ng araw. Ang pagbaksa ni Miguel ay inaasahan ko na. Isang lalaking umaasa lang sa iba, walang pananagutan. Kapag nawala ang kanyang sinasandalan, tiyak na babaksa siya. Tama nga, wala pang 2 araw, nagsimulang magpakita si Miguel malapit sa aking beauty salon. Hindi na siya nagsusuot ng plansadong suit, kundi isang kupas na t-shirt at maong. Magulo ang kanyang buhok, at malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mamata, mukhang ibang tao na. Nung una, nakatingin lang siya mula sa malayo. Hindi nangahas lumapit. Nang makita niyang hindi ko siya pinapansin, nagsimula siyang gumawa ng dahilan para lumapit. Sofia, kukunin ko lang yung charger ko na naiwan dito. Sofia, pinapatanong ni Mama kung tapos mo nabasahin yung librong hiniram niya. Sofia, umulan sa labas. Pwede bang sumilong muna ako dito? Hindi ko pinansin ang kanyang magahilan. Ang charger niya ay matagal na niyang kinuha. Libro, si Teresita ay halos hindi nagbabasa. Ulan, napakaliwanag ng sikat ng araw. Lagi kong pinasasabi sa receptionist, busy si Miss Reyes, wala siyang oras para sa iyo. Ngunit para siyang linta, hindi maalis. Isang gabi, pagkatapos kong ma-overtime, nakita kong naghihintay siya sa labas ng salon. May dala siyang lalagyan ng sabaw. Sofia, tapos ka na ba? Nadala ako ng merienda para sa iyo. Paborito mong sinigang na baboy nun. Tiningnan ko ang lalayan ng sabaw. Walang emosyon sa aking puso. Dati, kapag late ako umuwi, hindi niya ako dinadalhan ng pagkain. Ngayon, naalala niya ang gusto ko. Nakakatawa. Hindi ako gutom. Lalakpasan ko sana siya para buksan ang pintong ng kotse, ngunit hinawakan niya ang aking kamay. Sofia, pwede bang pakinggan mo muna ako, kahit ilang minuto lang? Magaspang at malami ang kanyang kamay. Parang nakuryente. Agad kong iwinak si Miguel, wala na tayong dapat pag-usapan. Marami tayong dapat pag-usapan, sabi niya, inilagay ang lalagyan ng sabaw sa aking kamay. Sofia, alam kong nakamali ako. Talagang nakamali ako. Hindi ko dapat pinataksilan ka, hindi ko dapat hinayaan sina Mama at Mikaela na apihin ka, at lalong hindi ko dapat inakalang karapatan ko ang lahat ng ginagawa mo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, magbalikan na tayo. Magbalikan? Natawa ako, alos mayak na. Miguel, nasisiraan ka na ba ang ulo? Hindi mo ba alam kung bakit tayo nagiwalay? Sa tingin mo, isang sorry lang ay mabubura na ang lahat ng ginawa ninyo sa akin?
Alam kong hindi, yumuko siya, garalgal ang boses. Pero makbabago ako, talagang makbabago ako. Nakipaghiwalay na ako kay Chloe. Nangako na rin si mama na hindi ka na niya guguluhin. Sabi rin ni Micaela, magtatrabaho na siya para bayaran ka. Sofia, magsimula tayo ulit. Magsimula ulit? Tinaasan ko siya ng kilay. Paano? Hahayaan ko ulit na buhayin ko ang buong pamilya ninyo o kakalimutan kong niloko ninyo ang pera ko at gumawa ng utang sa pangalan ko? Miguel, masyado kang inosente. Hindi na kita hahayaang buhayin kami, mabilis niyang sinabi. Naghahanap na ako ang trabaho. Kahit maliit ang sahod, magsisikap ako. Babayaran ko ang utang ko sa iyo, paunti-unti. Sofia, naging maasawa naman tayo. Wala ka na bang nararamdaman para sa akin? Nararamdaman? Tiningnan ko siya, ang tingin ko'y kasing lamig ng yelo. Nung inilipat mo ang pera ko kay Chloe, nung ginamit ng nanay mo ang ID ko para kumuha ng credit card, nung winawaldas ng kapatid mo ang pera ko at nakmamalaki pa. Doon pa lang, naubos na ang lahat ng nararamdaman ko. Miguel, hindi lahat ng sorry ay nasasagot ng okay lang. Namutla ang kanyang muha, nanginginig ang labi at hindi makapagsalita. At saka, ibinalik ko sa kanya ang lalagyan ng sabaw. Ikaw na lang ang kumain niyan. Matagal ko nang hindi gusto yan. Binuksan ko ang pinto en kotse at sumakay. Yumakap siya sa bintana, puno en desperasyon ang kanyang nga mata. Sofia, ganyan ka ba talaga kalupit? Hahayaan mo na lang akong bumaksak nang hindi mo man lang ako tutulungan? Ikaw mismo ang tumalon, walang natula sa iyo. Pinaandar ko ang kotse. Miguel, ikaw ang pumiling landas mo. Dapat mong harapin ang magkahihinatnan. Dahan-dahang umalis ang kotse. Sa rearview mirror, nakita kong nakatayo pa rin si Miguel, mahigpit na hawak ang lalagyan ng sabaw, parang isang batang inabandona. Peg-uwi. Itinapon ko ang sinigang na baboy sa basurahan. May mga bagay na kapa na dumihan na, hindi na kailanman malilinis. Samga sumunod na araw, hindi na nagpakita si Miguel sa salon. Ngunit nagsimula siyang mag-text, maraming beses sa isang araw, puro pagsisisi, paghingi ng tawad, at pag-alala sa nakaraan. Sofia, naalala mo ba kung saan tayo unang na-date? Sabi mo gusto mo ang Ferris wheel dun. Sofia, dati, lagi mong sinasabing gusto mong magpunta sa Palawan. Kapag nakahanap akong trabaho, pupunta tayo. Sofia, dumaan ako sa dati nating paboritong bookstore, may bagong libro ang paborito mong author. Binilhan kita. Wala akong sinagot ni Isa. Inalis ko siya sa blacklist, tapos ibinalik ulit. Para sa isang lalaking hindi marunong maksisi, anumang sagot ay walang saysay. Ngunit hindi siya sumuko, lalo pa siyang naging makulit. Nahanap niya ang bahay ng magulang ko at inabangan ako doon. Isang araw, dinalaw ko ang mga magulang ko. Pagbaba ko pa lang, nakita ko si Miguel na nakaupo sa labas ng gusali, may hawak na isang malaking buket ng rosas. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo, may pilit ng ngiti. Sofia, dumating ka. Kumunot ang noo ko. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Gusto lang kitang makita. Inabot niya sa akin ang mga rosas. Sofia, paborito mong pulang rosas. Tanggapin mo. Alisin mo yan, malamig kong sinabi. Miguel, may saysay ba tong ginagawa mong panggugulo? Gusto lang kitang bawiin, humina ang kanyang boses. Sofia, hindi ko kayang mawala ka. Mula nang maghiwalay tayo, hindi ako makatulog. Kapag ipinipikit ko ang aking mamata, ikaw ang nakikita ko. Alam kong gago ako, nakasala ako sa iyo, pero mahal talaga kita. Mahal mo ako, natawa ako. Ang pagmamahal mo ba ay ang gawin akong bangko mampamilya ninyo? Ang paktisan ang pagtataksil mo? Miguel, ang pagmamahal mo ay masyadong mura, hindi ko kailangan. Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin, halos maya na siya. Dati, tanga lang talaga ako, hindi kita pinahalagahan. Sofia, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Papanagutin kitang maging masaya. Hindi ko kailangan ng kaligayahan mula sa iyo. Tiningnan ko siya. Miguel, mas mabuting isipin mo kung paano ka makakahanap ng trabaho at makakabayad ng utang. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Hindi sulit. Pagkasabi nito, tumalikod ako. Sinubukan niya akong habulin, ngunit hinarangan siya ng magulang ko. Tinuro siya ng tatay ko.
Miguel, may gana ka pang pumunta dito. Sobrang pinahirapan mo ang anak namin. Umalis ka na. Kapag ginulo mo pa siya, babaliin ko ang mabinti mo. Umiyak din ang nanay ko sa tabi. Wala kang utang na loob. Ang bait-bait sa iyo ang anak namin. Tapos ganito ang ginawa mo. Hindi mayangat ni Miguel ang kanyang ulo sa mga sinabi ng magulang ko. Kahiya-hiya siyang umalis. Ang marosas ay nahulo sa sahig, natapakan at nasira. Pag-uwi, hinawakan ng nanay ko ang aking kamay. Anak, hindi na siguro babalik yung si Miguel, no? Huwag po kayong mag-alala. Ma, ngumiti ako para pagaanin ang kanyang loob. Kapag bumalik siya, tatawag ako ng pulis. Bumuntong hininga ang tatay ko. Tama lang na iwanan ang ganyang lalaki. Sa susunod, humanap ka ng mayos na tao. Tumango ako, gumaan ang pakiramdam. Sa suporta ang aking mga magulang, wala akong kinatatakutan. Gabi na, nakatanggap ako ang huling text mula kay Miguel. Sofia, alam kong tuluyan na kitang nawala. Sana maging maligaya ka. Tiningnan ko ang text, hindi sumagot. Tuluyan ko ng blinok ang kanyang numero. May magkataong kapanawalan na, hindi na dapat pang hinayangan. Tumingala ako at tiningnan ang mabituin. Payapa ang aking puso. Huli na ang pagsisisi ni Miguel. Ang nawala sa kanya ay hindi lang ako, kundi ang dating taong tunay na nakmahal sa kanya. At ako, sa wakas, ay tuluyan ng makakaalis sa kanya at makapagsimula ng bagong buhay. Kinabukasan, pumunta ako sa opisina. Pakaupo ko pa lang, nakatanggap ako ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Katrabaho pala ni Miguel, Miss Reyes, tinanggal na sa trabaho si Miguel. Narinig ko, marami rin siyang utang, hinahabol na siya ang mga pinagkakautangan. Tiningnan ko ang text, walang naramdaman. Iyon ang nararapat sa kanya. Hindi niya masisisi ang iba. Binura ko ang text at binuksan ang computer. Nagsimula na akong magtrabaho. Mahaba pa ang daan sa hinaharap. Wala akong oras at lakas para isipin pa ang mga taong hindi karapat-dapat. Magtatrabaho ako ng mabuti, mamumuhay ng maayos, at magiging ang bersyon ng sarili ko na gusto ko. Tungkol naman kay Miguel, ang buhay niya ay wala ng kinalaman sa akin. Ang balita nga pagkatanggal ni Miguel sa trabaho ay mabilis na kumalat sa lahat ng kamag-anak nila. Hapon na, habang naasikaso ako ng kliyente, na-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula sa pinsan ni Miguel. Maganda ang relasyon namin dati, madalas siyang magpa-treatment sa salon. Mula nang magiwalay kami, hindi na kami gaanong nag-usap. Ate Sofia, narinig mo na ba? Tinanggal na si Kuya Miguel sa trabaho. May malaki pa siyang utang, hinahabol na siya. Narinig ko na, sagot ko. Nakpadala siya ang emoji na bumubuntong hininga. Kasalanan din naman nila. Sobrang sakim nila noon. Sabi ni Mama, pumunta raw ang nanay ni Kuya Miguel para manghiram ng pera, pinalayas ni Papa. Nagulat ako. Pumunta si Teresita sa inyo para manghiram? Sagot niya. Umiya, sabi raw may utang si Kuya Miguel sa Loansya, kung hindi makakabayad, babaliin daw ang binti. Hinihiram niya 50,000, pinalayas siya ni Papa. Sabi ni Papa, noong sila ang mayaman, humingi kami ng tulong, hindi man lang kami pinansin. Ngayon, sila naman ang nangangailangan, tiningnan ko ang mensahe, walang naramdaman. Dati, dahil mayaman ako, laging mataas ang tingin ng pamilya Gonzales sa sarili nila sa harap ng nga kamag-anak. Si Teresita, laging ipinagmamalaki na ang anak niya ay nakapangasawa ng magaling kumita ng pera. Ngayon na sila ang nangangailangan, mabuti na lang at hindi sila lalo pang idiniin ng kamag-anak. Paano pa sila mapapahiram? Gabi na, tumawa si Ana. Tawang-tawa, Sofia, hindi mo nakita ang isura ni Teresita. Galing ako sa supermarket kanina, nakita ko siyang tumatawat sa nagtitinda ng gulay kahit ilang sentimo pinag-awayan pa. Dati, hindi man lang yan tumitingin sa presyo, ang gintong pulseras niya. Tanong ko, matagal nang naibenta. Tumawa si Ana. Narinig ko, 30,000 lang ang benta, kulang pa sa interes ng utang ni Miguel. Pumunta pa raw siya sa bahay ng lola ni Miguel, pero pinagalitan lang siya ng kapatid niya. Sabi raw, sobrang snob niya nun, kaya nararapat lang sa kanya yan ngayon. Ngumiti ako. Ganyan ang buhay. Kapag nasa itaas ka, maraming kaibigan. Kapag nasa ibaba ka, kahit kamang anak mo,
iwasan ka. Tama nga, wala pang ilang araw, narinig kong pinuntahan na ni Teresita ang lahat ng kamag-anak na kaya niyang puntahan. Hindi lang siya walang nahiram, pinagalitan pa siya. Ngayon na sila ang naghihirap, naalala nila ang makamag-anak. Ngunit huli na, isang araw, pumunta ako sa isang industry conference at nakita ko ang pinsan ni Miguel. Dati siyang nagtatrabaho sa kumpanya ni Miguel, ngunit pinaalis din. Hindi maganda ang relasyon nila. Nang makita niya ako, lumapit siya. Miss Reyes, matagal na tayong hindi nakita. Oh, ngan gumiti ako. Narinig kong hiwalay na kayo ni Miguel, bumulong siya. Congrats! Sa wakas, nakalaya ka na sa pamilyang yon. Sa tingin mo rin? Sobra pa sa tingin, mapait siyang ngumiti. Kilalang kilala ko sila. Si Miguel, makasarili. Ang nanay niya, Sakim. Ang kapatid niya, tamad. Walang magandang idudulot ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Ako ang halimbawa, dahil sa kanya. Nawalan ako ng trabaho, muntik pa akong malugi. Huminto siya sandali. Sa totoo lang, dati pa, alam kong hindi kayo bagay. Sobrang naapi ka. Ngayon, makakapasimula ka na ulit. Salamat, ngumiti ako. O nga pala, parang may naalala siya. Naghahanap ngayon ng trabaho si Miguel, pero walang gustong kumuha sa kanya. Alam mo naman, wala siyang gaanong kakayahan. Dati, dahil sa iyo, nakakapit siya. Ngayon na wala ka na, sino pa ang kukuha sa kanya? Hindi ako nagulat. Si Miguel ay laging nagpapalipas oras lang sa trabaho. Pagkatapos ang conference, pagdating ko sa parking lot, nakita ko si Miguel na nakaupo sa tabi ng kotse ko. Magulo ang buho, gusto ang damit, mukhang kaawa-awa. Nang makita niya ako, tumayo siya. Sofia, pupuwede mo ba akong tulungan mahanap ng trabaho? Matagal na akong naghahanap, walang tumatanggap sa akin. Kumunot ang noo ko. Miguel, sa tingin mo, mayroon pa ba tayong ganyang ugnayan? Alam kong wala akong karapatang humingi ng tulong. Yumuko siya. Pero wala na talaga akong magawa. May sakit si mama, kailangan ng pera para sa gamot. May utang pa ako sa Loan Shark. Kung hindi ako makakabayad, problema mo na yan, pinutol ko siya. Miguel, nasa hustong gulang ka na. Dapat mong panagutan ang iyong nga ginawa. Alam ko, tumingala siya, puno ang desperasyon, pero hindi talaga ako makahanap ng trabaho. Sabi nila, sira na ang reputasyon ko. Sofia, alang-alang sa ating pinagsamahan, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Magtatrabaho ako ng mabuti, babayaran kita. Pinagsamahan, natawa ako. Sa tingin mo, mayroon pa ba tayong pinagsamahan? Nung nangaliwa ka, naisip mo ba ang pinagsamahan natin? Nung ginamit ng nay mo ang ID ko, naisip mo ba? Nung vinavaldas ang kapatid mo ang pera ko, naisip mo ba? Namutla ang kanyang muha. At saka, tiningnan ko siya. Ang magamaanak mo, ayaw kang tulungan. Sa tingin mo, bakit? Hindi dahil sa sira ang reputasyon mo. Dahil sobrang samangang ugaling ang pamilya ninyo noon, lahat sila kinalaban ninyo. Ngayon, nagsisisi na kayo pero uli na. Binuksan ko ang pinto ng kotse at sumakay. Miguel, mag-reflect ka. Huwag ka nang umasa sa iba. Umasa ka sa sarili mo. Pinaandar ko ang kotse at umalis. Pauwi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa pinsan ni Miguel. Ate Sofia, nagwala ang nanay ni Kuya Miguel sa bahay namin ngayon. Dahil hindi raw siya pinahiram ni Papa Ngampra, sinisira niya ang nga gamit namin. Isinugot sa ospital si Papa. Tumawa na ako ng pulis. Sobra na dyan, tama lang na tumawa ka ng pulis. Oh, sagot niya. Sabi ni Mama, hindi na namin sila kikilalanin bilang kamaanak. Sobrang sama nila, ibinaba ko ang telepono. Ang pamilya Gonzales ay tuluyan ng tinalikuran ng lahat. Sila ang may gawa niyan. Ngayon na naghihirap na sila, naalala nila ang makamaanak. Huli na, alam kong simula pa lang ito. Nang mawala na ang lahat ng kanilang suporta, mas magiging mahirap pa ang buhay ng pamilya Gonzales. At lahat ng ito, kasalanan nila. Ang buhay ko ay matagal nang hiwalay sa kanila. Ang kanilang buhay at kamatayan ay wala ng kinalaman sa akin. Ang kailangan kong gawin ngayon ay magtrabaho ng mabuti, mamuhay ng maayos, at maging mas mahusay.
Tungkol naman sa mga taong hindi karapat-dapat, hayaan na silang tuluyang mawala sa buhay ko. Nang bumalik si Micaela mula sa Dubai, madilim ang panahon. Nalaman ko ang balita mula sa pinsan ni Miguel. Sabi niya, ipinadeport si Micaela. Sa iPod pa lang, nakipiaway na sa mga staff. Sa huli, umiyak na nakiusap si Teresita para lang makuha siya. Ang utang niya sa Dubai ay binayaran ng isang malayong pinsan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ngayon, pabalik ni Micaela, imbes na makpasalamat, nagreklamo pa na kulang ang perang ibinigay. Nagawi sila ni Teresita sa daan pa lang. Habang naglalaga ako ng lipstick, sinabi ko lang, hindi na nakakagulat ang anumang gawin ng isang spoiled na tulad ni Micaela. Hindi nagtagal, bumukas ng malakas ang pinto ng salon. Pumasok si Micaela na parang bagyo. Sofia, lumabas ka. Nakmumuha siyang gusgusin. Ang damit niya ay marumi na. Malayo sa dating itsura niya, ibinaba ko ang lipstick. Akala ko masaya ka na sa Dubai at ayaw mo nang umuwi. Huwag kang magsalita, sumugot siya sa akin. Kung hindi mo freenaise ang cut ko, hindi ako ipapadeport. Yung mabak ko, makeup, alahas, sinira mo lahat. Umiwas ako. Muntik na siyang matumba. Inalalayan siya ni Teresita. Sofia, alang-alang sa nakaraan, huwag mo nang patulan ang bata. Sobrang hirap na ang dinanas niya. Nakaraan, tinaasan ko siyang kilay. Yung pagwawaldas niya ng pera ko, o yung patawa niya sa akin na tanga sa mga kaibigan niya. Sinungaling, sigaw ni Micaela. Kailan kita tinawa na tanga? Tanga ka talaga, kaya ka naloko. Oh, kinuha ko ang telepono at pinatuto ang isang recording. Narinig ang tawa ni Micaela at ng kanyang kaibigan. Tanga talaga yung hipa ko. Kahit anong sabihin ko, naniniwala siya. Hihingi akong 50,000 para sa libro, pero pambili ko talaga ng bagong cellphone. Kapag nakuha na ni kuya ang pera niya, hihiwalayan na niya. Iyak na lang siya noon. Tumahimik ang buong salon. Namutla si Teresita. Micaela, umuwi na tayo. Ayoko, tinulak ni Micaela ang nanay niya. Pagkayan, ginawa mo lang yan. Sofia, bruha ka, papatayin kita. Sumugot siya na parang balif. Umiwas ako. Tumama siya sa gilid ng kama. Tama na, sigaw ko. Kung manggugulo ka pa, tatawag akong pulis. Pulis? Tinatakot mo ako? Sabi ni kuya, makakabalikan din kayo. Tingnan natin kung gaano ka kayabang nun. Makakabalikan. Natawa ako. Ang kuya mo, hindi na kayang buhayin ang sarili. Makakabalikan pa. Nasisiraan ka na ba? Nang mabanggit si Miguel, humina ang loob ni Micaela. Pansamantala lang yan, kapag nakahanap siya ng trabaho, mas magiging magaling pa siya sa iyo. Talaga? Ipinakita ko ang isang litrato ni Miguel sa isang construction site, naghahanap ng trabaho bilang kargado. Namutla si Micaela. Imposible, may pinag-aralan si kuya. May pinag-aralan. Tumawa ako. Isang lalaking umasa sa asawa ng galiwa, anong silbi niya? Biglang sumigaw si Micaela sa nanay niya. Kasalanan mo to. Kung hindi mo pinilit si kuya na hiwalayan si Sofia, hindi ako makakaganito. Tingnan mo ang itsura mo, ni bagong damit hindi mo mabili. Ayokong maghirap kasama mo. Anak, paano mo nasasabihan? Nanginginig sa galit si Teresita. Para kanino ba ang lahat ng ginagawa ko? Hindi ba para sa iyo? Para sa akin. Malamig na tumawa si Micaela. Pinalaki niyo ako para kumita ng pera para sa inyo. Ngayon nawala na akong pera, itinataboy niyo na ako. Hahanapin ko yung pinsan ko. May kumpanya yon sa ibang bansa. Tutulungan niya ako. Matagal na tayong hindi pinapansin ng pinsan mo. Umiyak si Teresita. Na-away silang mainas sa labas. Itinula ni Micaela si Teresita. Natumba ito. Hindi ka karapat-dapat na anak. Umiyak si Teresita. Sana hindi na lang kita naging anak. Sana nga hindi ako sa pamilyang ito ipinanganak. Tumakbo si Micaela at sumakay ng taksi. Sinubukan akong sugurin ni Teresita. Kasalanan mo lahat ito. Pinigilan siya ng maguwardiya. Kumuha ako ng 500 at ibinigay sa guwardiya. Ihatid niyo siya pauwi. Hindi nagtagal, tumawag siya na. Sofia, nakita ko si Micaela sa mall. Umiyak, sinusubukang mangutang sa isang luxury store. Pinalaya siya.
Tapos hinarang pa siya nga dating kaibigan na mukhang siga, parang gusto siyang saktan. Problema na niya yan, sabi ko, gabi na, may kumatok. Si Miguel. Sofia, alam kong nakamali ako. Si Micaela, nasa police station. Si Mama, halos himatayin na. Pwede bang pahiramin mo akong pera para sa multa? Hindi. Sabi ko mula sa likod ng pinto. Sofia, ngayon lang, kumakatok siya. Hindi na kita guguluhin. Magtatrabaho ako para bayaran ka. Miguel, sumandal ako sa pinto. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa iyo? Mula nang mangaliwa ka, mula nang gamitin ng nanay mo ang ide ko, wala nang natira sa pagitan natin kundi utang. Huminto ang kato. Narinig ko ang kanyang pagigbi. Sofia, hindi na ba talaga tayo pwedeng makabalikan? Hindi na. Ipinikit ko ang nga mata. Miguel, palayain mo na ako at palayain mo na rin ang sarili mo. Nawala ang ingay sa labas. Sumilip ako. Wala na si Miguel. Ang nga mansanas na dala niya ay nakalat sa sahig. Ang pagbabalik ni Micaela ay hindi nadala ng anumang pagbabago, bakus lalo pa nitong sinindihan ang nga matagal ng problema. Alam kong ang palabas ng pamilyang ito ay magpapatuloy pa. At ako, manonood lang habang sila ay lalong nalulubo sa sarili nilang hukay. Kinabukasan, tumawa ang admin ng Chondo. Sabi ang guwardiya, may dalawang kahinahinalang lalaki ang paikot-ikot sa tapat ang unit ko kagabi, may hawak na bareta, mukha raw si Miguel at ang pinsan niya. Pinalakas ko ang seguridad at nakpakabit ng mga CCTV. Hapon na, may na-deliver ng isang kahon sa salon. Hindi ko maalalang may in-order ako. Biglang nabutas ang kahon at may lumabas na amoy ng amat. Luma at maruruming damit ang laman. Hindi sa akin yan, sabi ko. Sinabi ngang isang matagal ng empleyado, Miss Sofia, mag-ingat po kayo. Yang delivery man, kausap ni Miguel kahapon. Tumakbo ang delivery man pero nahuling gwardiya. Sa loob ng kahon, mayroon ding kalawang na gunting at mga papel na may masasamang sumpa. Tumawag si Ana. Sofia, narinig mo ba? Siningil na si Miguel ng ngaloan shark. Sinira ang bahay nila at pinagbantaang puputulin ang binti niya. Kaya pala gusto nilang nakawan ako. Ano? Magnanakaw sila sa iyo? Mabali. Pupunta ako diyan. Huwag na. Handa na ako. Hihintayin ko silang mahulo sa sarili nilang bitak. Tama nga. Gabing iyon, nag-alarm ang CCTV. Si Miguel at ang pinsan niya, sinusubukang sirain ang pinto ang unit ko. Agad akong tumawag ang pulis at nirecord ang lahat. Kuya, matibay tong kandado, kaya ba natin? Tanong ng pinsan niya. Manahimik ka, bilisan mo, siguradong maraming pera si Sofia. Kahit anong makuha natin, pwede ng pambayad utang. Biglang dumating ang nga pulis. Nahuli sila sa akto. Kinabukasan, sa presinto, nawawala si Teresita. Ikaw na makamanda na babae, ipinakulong mo ang anak ko. Inilabas ko ang isang folder. Ito ang kontrata ng utang ni Miguel sa Loan Shark. Pinirmahan pagkatapos ng annulment natin. Ito ang video ng pananakaw ninyo kagabi. At ito ang ebidensya ng pagpapadala ninyo ng masumpa. Tita Teresita, gusto mo bang tingnan ang ebidensya ng paninira mo? Namutla siya at natahimik. Dahil sa attempted robbery at pananakot, siguradong matagal silang makukulong. Pagpunta ko sa ospital para dalawin ang isang kliyente, nakita ko si Micaela. Nang makita niya ako, bigla siyang umiyak. Sofia, alam kong nakamali ako, tulungan mo ako. Si Mama, bali ang binti. Si Kuya, nakakulong. Wala na akong makain. Pahiramin mo akong pera. Hindi ako naniniwala sa iyo. Iwinaksik ko ang kamay niya. Bigla siyang naglabas ng kutsilyo. Ayah mo akong tulungan, sabay tayong mamatay. Handa ako. Umiwas ako at pinindot ang emergency alarm sa aking bulsa. Pinigilan siya ngang ngataw. Nawawala siya. Sumisigaw, papatayin kita. Dinala siya ngang gwardiya. Sabi ngang doktor, dahil sa matinding stress at malnutrition, nakaroon na siya ngang malubhang problema sa pag-isip. Kailangan siyang ipasok sa mental hospital para sa sapilitang pagpapagamot. Pinasama-sama ko ang lahat ng ebidensya at ipinadala sa abogado. Idemanda sila sa pinakamabigat na parusa. Ang pamilya Gonzales ay tuluyang bumaksa.
Makalipas ang ilang araw, namatay si Teresita sa ospital dahil sa atake sa puso. Napakaliit at simple ngang kanyang libing. Nahatulan si Miguel ngang 6 na taong pakakakulong dahil sa attempted robbery, fraud at iba pa. Si Micaela ay nanatili sa mental hospital, walang kamag-anak na gustong makbayad para sa kanya. Ang bahay nila ay nasubasta para bayaran ang mga utang. Kahit hindi sapat ang nabawi kong pera, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay tuluyan na akong nakalaya sa kanila. Isang araw, may lumapit sa akin, isang kaibigan daw ni Miguel. Miss Reyes, mayroon akong malitrato at video and pagtataksil ni Miguel. Kung gusto mo, bilhin mo sa akin, 5,000 lang. Nasa kulungan na si Miguel. Wala nang silbi sa akin yan. Ang buhay ko ay nagpatuloy na. Makalipas ang ilang buwan, narinig ko ang laging napapaaway si Miguel sa kulungan. Si Micaela naman, sa mental hospital ay nabangga ng kotse ng subukang tumakas. Nabali ang kanyang binti. Ang bunso nilang kapatid ay nahuli dahil sa pagnanakaw. Ang dating tinitingalang pamilya Gonzales ay tuluyan ng gumuho. Sa isang industry summit, nakilala ko si Enrique Ricky De Leon, isang CEO ng isang investment company. Miss Reyes, matagal na tayong hindi nakita. Narinig kong yumayabong ang beauty salon mo. Nagsimula kaming magpartner sa negosyo. Matagal na kitang napapansin, sabi niya isang gabi habang hinahatid ako. 3 taon na ang nakalipas sa isang beauty expo. Humanga ako sa iyong talino at kumpiyansa. Inamin niya ang kanyang nararamdaman. Alam ko ang pinagdaanan mo. Kaya kong maghintay. Ang kanyang pagiging tapat at respeto ay nagpainit ng aking puso. Isang araw, dinalaw ko si Miguel sa kulungan para sa isang huling pag-usap. Sofia, ilalabas mo na ba ako? Magbalikan na tayo. Miguel, nandito ako para sabihing tapos na talaga tayo. Ang utang mo, hindi ko nasisingilin. Wala na tayong obligasyon sa isa't isa. Nagwala siya sa likod energy salamin. Hindi na ako lumingon. Paglabas ko, naghihintay si Ricky sa isang coffee shop. Nag-usap kami. Inabutan niya ako ang isang kwintas, isang maliit na bituin, bilang selebrasyon sa iyong kalayaan. Pagkatapos nun, hinawakan niya ang aking kamay. Hindi ako tumutol. Makalipas ang kalahating taon, binuksan ko ang ika-10 branch ng aking salon. Doon, inanunsyo ni Ricky sa publiko ang aming relasyon. 1 taon pagkatapos, ikinasal kami. Simple at masaya. Sa harap ng aming nga pamilya at kaibigan, isinuot ko ang puting bestida at lumakat patungo sa kanya. Ang ngiti sa kanyang mata ay puno ng pagmamahal. Narinig kong nakalaya si Miguel dahil sa good behavior, ngunit nagtatrabaho na lang siya sa construction. Si Micaela ay nasa mental hospital pa rin. Ang kanilang sinapit ay bunga ng kanilang nga gawa. Ang buhay ko kasama si Ricky ay payapa at masaya. Nirerespeto niya ang aking karera. Nag-ampon kami nga 2 bata. Isang araw, habang nakaupo kami sa hardin, tinanong niya, ano ang iniisip mo? Iniisip ko kung gaano ako kaswerte na nakilala kita, ngumiti ako. Ako rin, niyakap niya ako ng mahigpit. Swerte ako na hindi ka sumuko. Swerte ako na hindi kita pinalampas. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga dahon, mainit at maganda. Alam kong ang nga sugat ng nakaraan ay nagilom na. Ang nga karanasang iyon ang nagpatatak sa akin. Sa wakas, nakalaya ako sa nakakasakal na pagsasamang iyon, nakalaya sa pamilya Gonzales, at namuhay ayon sa gusto ko. Malaya, may tiwala sa sarili, at masaya. Ang hindi nakamamatay ay nagpapalakas. Mahaba pa ang daan sa hinaharap, ngunit alam kong kasama siya at ang mga taong nagmamahal sa akin, kaya kong harapin ang lahat dahil karapat-dapat ako sa lahat ng kabutihan sa mundo. At sa wakas, natapwan ko na ang kabutihang para sa akin.